Sa Kaugnay Good Vibes, isang mensahe sa masamang tinig, impormasyong wasto, katotohanan ang hatid. Tara at samahan kami sa isang makabuluhang talakayan dito lang sa Tanong Ko, Sagot Mo. Magandang araw pamilyang kaugnay! Welcome na naman sa panibagong episode kung saan tayo ay magbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at mga napapanahong usapin. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang isyong mahalagang malaman ng bawat Pilipino, ang West Philippine Sea. Hindi lang ito usapin ng karagatan, kundi usapin din ng ating karapatan at kinabukasan bilang isang bansa. Kaya naman, makakasama natin ang ilang content creators at vloggers para sagutin ang ating mga tanong at ibahagi ang kanilang pananaw. Alamin natin kung gaano sila kaalam at kung paano nila magagamit ang kanilang platform upang magpalaganap ng tamang impormasyon. Ayan, magandang araw pamilyang kaugnay. Ngayon mga kaugnay, may makakasama tayong vlogger. Sir, pwede po ba kayong magpakilala sa ating pamilyang kaugnay? Magandang araw sa inyo guys. So this is Cabsi from Cabanatuan, a motovlogger and a member of Nueva Ecija Vloggers Association. Ayan, sir. Ilang taon na po si sir? 29 years old na po ako. Ilang na po yung followers niyo sa Facebook niyo, sir? As of now po, we have 76,000 followers naman ako kahit pa paano. Wow! Kumusta naman yung pagbablog niyo, sir? Na okay naman ma'am, hindi lang siya totally, hindi ko masasabing very sustaining. Pero yun, enjoy the process lang po. Lalo na sa mga kapwa ko rin, aspiring vloggers dyan. So enjoy lang po, enjoy the process guys. And hopefully soon, di ba? Kahit pa paano, maging fruitful na rin yung pag-vlog natin. Pwede po ba kayong magbigay ng tips, sir, para mag-start na mag-vlog? Hindi ko alam kung nasa posisyon na ako para magbigay ng tips. Pero based na lang sa experience ko, having 76,000 followers sa Facebook page ko. So enjoy nyo lang guys yung mga bagay na gustong gawin. Huwag kayong ma-hype dun sa mga nakikita nyo content sa Facebook na porkit ito, viral siya, marami siyang views, ganun na gagawin nyo. I-check nyo pa rin if gusto nyo yung ginagawa nila. Kasi kahit pa paano, at the end of the day, mas maganda yung ginagawa natin, gusto natin. Hindi yung dahil na-hype lang tayo, dahil nag-enjoy at mas successful yung iba kahit hindi naman para sa atin yung vlog. Yan. Parang yun na yung tanong, sir. ito na talaga ang tanong, sir. Kaya pamilyang kaugnay, makinig kayo kay sir yung gustong mag-start ng vlogging. Di ba, sir? Opo, yes po. Ayan. Kaya dyan, sir. Ready na po ba kayo, sir? Actually, hindi pa pero no choice ata. No choice ka talaga dito, No sir. choice. Kaya, sir, pumili na po kayo sa inyong katanungan. Ang napili po na tanong ni sir ay, bilang isang content creator, paano mo maipaliwanag ang West Philippine Sea sa mga followers mo? Ako, aminin ko, hindi ako updated masyado sa balita. Although, alam ko naman, as a fellow Filipino, familiar kayo sa West Philippine Sea dahil lagi natin naririnig yun sa TV, Facebook, radyo. So, kahit pa paano, meron tayong konting know-how about yan. So, ako kasi, sa pagkakaalam ko lang dyan sa West Philippine Sea is officially part siya ng Philippines. So, sa atin yan. Yes, sir. Pagdating sa batas, tayo ang may karapatan dyan. Pero yun nga, based sa China, meron silang kiniklaim na sarili nilang rules o sarili nilang guhit na kiniklaim nila na kanila yon. So, bakit nagiging problema ngayon to? So, hindi natin pwede i-give up yung West Philippine Sea basta-basta na ipaubaya na sa inyo na yan, sige kung sa inyo yan. Dahil unang-una sa lahat, napakaraming Pilipino ang kumukuha ng kabuhayan dito. Yes. So, buong Luzon, Visayas, Mindanao, especially mga mangingisda natin around the Philippines is livelihood nila dyan ang gagaling. At kahit tayo, baka yung mga kinakain natin sa palengke, yung mga isda dyan is galing ron. So, napakaraming benefits ang nakukuha ng Philippines at saka ng mga Pilipino dahil sa West Philippines yan. Napakaraming yamang tubig, yamang lupa, Yes. Energy ang nakikinabang dyan. So, pag give up natin yun, paano na lang yung mga Pilipino natin na umaasa dyan? So, dyan pa lang makikita natin ano yung kahalagahan yan at ano yung reason bakit patuloy natin ipinaglalaban ng West Philippine Sea. So, hopefully, kahit papaano maging aware tayo lahat dyan dahil yun nga, as a fellow Filipino, syempre, bayan natin to, Pilipinas natin to.
kahit pa paano paglaban natin to. Yes, very well said, Sir. No, ika nga, our seas, our rights, our future. Dahil dyan, Sir, may Kaugnay Mag po kayo from Kaugnay Virtual TV. Thank you po. Shoutout po sa unang-una muna sa family ko, sa mga friends ko na sumusupport patuloy sa pag-vlog ko. And syempre sa mga followers ko dyan na patuloy na sumusuporta rin sa Kabzi, patuloy na nagko-comment, nag-share sa mga posts natin. So, basta ang hilig mo is motovlogging and mga random contents na kahit pa paano entertaining. Follow ka lang sa page ko and hopefully soon makapagbigay din tayo ng giveaways kapag kahit pa paano makapagbalik naman tayo sa mga mahal nating followers. Yan, thank you so much, Sir. Sir, pwede pa ba silang magpakilala? JR De La Peña from Cabanatuan City. Sir, di ba sabi, vlogger daw po kayo, sir, di ba? Yes. Sir, kamusta po yung pag-vlog nyo and ano po yung mga content nyo, sir? Bali sa Kuya JR TV, dati po kasi akong editor-in-chief ng publication po namin dati. Kaya nagamit ko siya dun sa news and entertainment na mga ina-upload natin sa page. Nag-apply din akong reporter sa GMA and ABS-CBN. Nakatapak ako doon sa platform nila Nolitica. So nag-report ako doon ng English and Tagalog news. Pero hindi tayo pinalad. Dito na lang natin i-focus. Pero dati talaga akong nurse. At home kasi nakakapag-edit ka, tapos nakakapag-entertain ka, nakakapag-inform ka ng maraming tao na nasa bahay ka lang. Sir, paano naman po nakakatulong yung 1/4 mag na ginaganap natin ngayon? 1/4 mag saysay media, sir, sa pag-vlog nyo, sir? 1/4 magsaysay, napakaraming na-share sa atin ng mga tips para mai-apply natin, para maiwasan natin na mag-share ng mga false information, yung mga ganon. Tapos, banding na rin ng mga media, makakapagkilala at makakapag-share ng mga maitutulong pa. Sir, pwede mo po ba kaming sampulan ng intro nyo, sir, sa vlogging nyo, sir? Simple lang naman. Welcome back mga tropa! This is JR De La Peña and you're watching Kuya JR TV. Don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Sa YouTube yun. Ayan, sir. May YouTube din. Ang galing ng ni sir, intro. Pero, sir, bago yan, may question po kami na ihanda sa inyo, sir. Ready na po ba sila? Oo. Ayan, pick your question na, sir. Tanan! Yun. Ayan, sir, sa tingin mo, bakit mahalagang malaman ng bawat Pilipino ang tungkol sa West Philippine Sea? Para sa akin, mahalagang malaman ng mga Pilipino ang West Philippine Sea kasi ito yung parte ng karagatan na may karapatan, yung Pilipinas. Tsaka dito rin na nanggagaling yung kabuhayan at mga likas na yaman na kailangan ng bansa natin. Kaya kapag alam natin yung facts, malalaman natin yung mga issue at yung mga epekto nito sa ating lahat. Ayan. Kasi, sir, no, hindi lang yung taong pinaglalaban natin, sir, no? Yung ating West Philippine Sea. Kaya, nararapat lang na alamin natin at suportahan at syempre, ipaglaban natin ang West Philippine Sea dahil sa atin po ang West Philippine Sea. Ayan, sir, dahil dyan, napakaganda yung sagot. Meron po kayong... Ay wow, meron pala. Yes po. From Na-surprise Kaugnay ako. Virtual TV and kay Adventure. Nag-abala pa. Sir, baka po may gusto kayong i-shoutout or pasalamatan, sir? Thank you so much kasi magpo 400,000 followers na tayo sa Facebook. Nagising na lang ako kasi 380 naging 399 tapos 400,000 na. Thank you so much Kuya JR TV, News and Entertainment sa Facebook. And binabati ko rin ang napaka-successful na event dito sa 1/4 Magsaysay and dito sa 7th Infantry Division Kaugnay Apo, yes, Virtual sir. TV. Napakarami nyo na-inform. Tsaka stay tuned lang kayo sa mga iba pa nilang mga program. Ayan, thank you din, sir. And sana hindi lang po ito yung unang beses niyo ba, sir? Unang beses din. Yes, hindi lang po sana ito yung unang beses, sir. Sana po sa maraming taon na magiging may ganitong event, sir, is maka-attend pa rin. And yung mga gusto palang mag-join doon sa Nueva Ecija Vloggers Association, kasi wala pa kaming 100. Parang nasa around 50 to 60 plus pa rin yung mga active na members. Eh, Pwede sir, pwede po bisitahin nyo ha, Nueva Ecija Vloggers Association or NEVA. Never ending ang fun and surprises. Kaya join na lang kayo. Meron kaming link dun sa page namin. Nueva Ecija Vloggers Association sa Facebook. Ayan. Andun yung mga guidelines. Thank you po, sir. Thank you so much. Magandang araw, pamilyang Kaugnay. Narito tayo upang samahan ang isa sa mga vlogger natin ngayon para siya itanungin at kumustahin. Sir, ano pong pangalan nila?
Ako nga po pala si Renato Shababa Sunjam Jr. o tinatawag na Renren Gala Vlogs. Yun po yung pangalan ko sa page. Sir, baka may mga intro kayo dyan sa mga vlog nyo. Ngayong araw, igagala tayo dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya tara, samahan niyo ako. Ayun lang po. Sir, gaano na po katagal ang inyong pagbablog? Since August 2022 po. Sir, ilan na ang followers nila? 700,000 mahigit po. Malapit na po mag 1M, kaya mag-follow na po kayo. Sir, pwede ba kitang tanungin, sir? Yes ma'am, pwede po. Sir, ano ang isang fact tungkol sa West Philippine Sea na sa tingin mo ay dapat malaman ng lahat? Ang isa sa mga katotohanan o totoo po pagdating sa West Philippine Sea, ito po yung pagmamayari ng Pilipinas. At ito po ang isa sa pinakamayamang likas na yaman o dagat dito po sa ating bansa. Dapat malaman din, sir, ng mga kabataan ang pag-aari ng mga Pilipino, ang pag-aari ng Pilipinas dahil sa West Philippine Sea, sir, nanggagaling ang pangkabuhayan. Karamihan, sir, nanggagaling doon ang pangkabuhayan ng mga Pilipino. Yun naman, sir. Sir, baka may gusto po kayong batiin o pasalamatan, sir. Binabati ko po yung mga relatives ko, mga magulang ko po, kapatid, higit sa lahat sa mga kapwa kong content creator dito sa Nueva Ecija, sa Aurora Province. Yan, shoutout po sa inyo. At syempre dito sa Kaugnay. Yay! Follow nyo na sila guys. Sa mga hindi pa nakapalo sa Renren Gala Vlogs dyan, follow nyo na po yung Kaugnay. Yeah. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you rin po ma'am. God bless po. Ayan, magandang araw po, Pamilyang Kaugnay, and magandang araw po sa iyo, sir. Sir, kamusta po kayo ngayong araw? Mabuti naman at so far masaya tayo ngayon araw na to. And sir, kamusta po yung nagaganap natin na activity ngayon? Marami na po ba silang natutunan? So far yung activity natin kanina ay punong-puno ng impormasyon para sa ating mga kababayan. Marami din tayo napulot na pwede pakinggan. Ayan, as a vlogger, sir, no? Ano po yung pangalan ng vlog niyo, sir? Ang pangalan ng aking vlog ay Nueva Ecija from the Events. Ibig sabihin from Nueva Ecija ka, sir, no? About Nueva Ecija, mga tourism, mga nangyayari dito sa ating probinsya. And ilan na po ang followers niyo, sir? Sa ngayon, ang followers natin ay umaabot na ng 91,000 and counting. Sir, usually po, sir, no? Ano po yung nagiging content niyo sa vlog niyo, sir? Usually kasi nagbumotor ako. So pagka napunta ko sa isang lugar, kinukunan ko siya ng video. Halimbawa, mga information. Nakita ko yung old houses. Meron pala nito. Kuha ako ng information, titingnan ko sa mga research. Ito pala yung bahay ni ganyan. Kagaya sa kuya po, yung mga lumang bahay niya. And saan niyo po nakuha, sir, yung pangalan ng vlog niyo, sir? Ikaw po ba mismo yung nakaisip ng pangalan ng vlog niyo, sir? Siguro kung ikukwento ko siya, nanonood kasi ako ng pelikula ng ating mga legendary si Fernando Po Jr. Nabanggit kasi ng kanyang CEO, ang tinatarget lang daw kasi ng mga probinsyanong pulis yung lata, ganito. Pero despite na ganun, natatarget niya yung target range ng sabi ng CEO as 60. Sabihin, target shooting is 60. Mahuhusay. Kaya, yun ang from the, sabi ng kanyang CEO. Doon ko nakakuha yung pangalang Nueva Ecija from the Events, probinsyano. At yun, sir, ang kwento ng pangalan ng vlog niyo, sir, no? Ang dami ko ng question, sir, no? Pero hindi pa po yun yung final, sir. Ito po yung pinaka-final, sir. Pili na po kayo ng question niyo, sir. Sir, paano po makakatulong ang mga content creator sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa West Philippine Sea? Siyempre, para makakatulong po yung paggawa ng content, lalo na sa West Philippine Sea, yung pagbibigay ng mga tamang impormasyon na talagang magbibigay ng tamang kamalayan ng West Philippine Sea ay atin po ang West Philippine Sea. Sir, kung ikaw yung mabibigyan ng chance, no, na ipadala sa West Philippine Sea, papayag ka ba, sir, para ipaglaban yung West Philippine Sea? Siyempre, dahil ang West Philippine Sea ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan, may mga mangingisda tayo dyan. Siyempre, unang-una nating isisigaw ang West Philippine Sea, pag-aari natin to at dapat natin itong pangalagaan. Yan, atin ang West Philippine Sea. Ano, sir? Opo. Yan, thank you, sir, sa napakaganda po niyong
sagot, sir. Ingat po sila and God bless you po, sir. Thank you very much po. Sir, ano pong pangalan nila? Ako po si Randel and part po ako ng Mickey TV. Sa Kabanatuan po kami nagmula and ang mga content po namin ay mga food and mga resort. Oh, sir, napapanood ko yung mga vlog niyo, sir. Ay, maraming Talagang salamat po. nagmumukbang talaga kayo dun, sir, ano? Mumukbangin po yan. Opo. Sir, bilang part ng Mickey TV, Mm. gano'n na po katagal ang inyong samahan? Honestly, ang nauna po talaga sa Mickey TV ay si Ropang Pusa at si Mickey. Sumunod na lang po si Butiki at naging tuloy po si Ropang Pusa para masama po ako sa pamilya po nila. And since high school po, magkakakilala na po kami. And ayun po. Grabe mga pangalan ng mga trabaho, sir. Talaga Talagang naman po, pinag-isipan Opo. talaga, ano, sir? Sir, dahil dyan, may tanong ako sa inyo. Ready na ba kayo, sir? Kayo po ba ma'am? Ready na po? Ready na ako, sir. Ayun Born po. to be ready. Yun. Okay po. Sir, dahil dyan, bumunot ka na. Ano ang mensahe mo sa mga kabataang Pilipino tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea at sa pagmamahal sa ating bansa? Para po sa akin, napakahalaga na malaman ng mga kabataang Pilipino kung hanggang saan lamang po ba ang karapatan natin sa ating karagatan. And para malaman din po ng ating mga kapwa Pilipino tulad ng mga mangingisda kung hanggang saan lamang po sila maaring mangisda, nang sa ganon ay hindi po nila mapasok yung ibang parte na ng ibang bansa at maging safe po ang kanilang paglalakbay sa karagatan. At ayun lamang po. At marami pong salamat. Yan, totoo naman ang sinabi ni Sir. Ang kabataan kasi ang pag-asa ng bayan. Yan. Kaya common knowledge Sabi po ni dapat. Jose Rizal yun no? Yes, Opo. totoo, Sir. Opo. Common knowledge po na dapat alam ng mga kabataan, Yes. kabataang Pilipino na dapat ito lang ang teritoryo natin, ito lang ang sa atin. Opo. Dahil dyan, Sir, bumati kayo sa inyong mga followers, Sir, or may gusto kayong shoutout, Sir? Ayun, sa mga gusto mag-enroll sa MD Gallego sa Kabanatuan, ako po ay doon nagtatrabaho sa marketing department. And sa mga gusto po, at halimbawa po ay kayo ay anak ng mga uniform personnel, meron po kaming mga scholarship na pwede pong maibigay para sa inyo. And ayun, sa mga followers po ng Mickey TV, marami pong salamat sa pagsubaybay po ninyo. And sana po ay patuloy niyo po kaming suportahan sa kung saan man kami pupunta. Ayun lamang po at maraming salamat. West Philippine Sea, atin to. Ayan! Hello po. May isa na naman tayong vlogger na kasama pamilyang Kaugnay. Pwede po ba kayong magpakilala, sir? Ako po si Kuya G Vlog, mas kilala po ako si Gilbert Magpayo po, taga Kabanatuan po ako. Ilang thousand na po ang followers niyo, Bali sir? ngayon po meron ako 102K followers po. So road, road to 103K na po. Actually, sir, 103. Yes po. Kasi nag-follow ako sa'yo Ay, kanina. salamat. Sobra. Thank you po. Diyan! Send mo ng Gcash mo. Baka may pa-Gcash to. Sobra salamat po. Thank you po. At Welcome appreciate po. ko po talaga yung mga nagpaparot nagsusupport sa akin. Ayun. God bless you po, sir. First time niyo po ba dito sa Fort Magsaysay, sir? Hindi po eh. Naikot ko na siya ng mga ilang beses na po. Ready ka na ba sa ating katanungan? Yes po. Yan, dahil ready na si Sir Kuya J. Kuya G. Nakabahan Kuya G. ako. Ano ba yan? Kuya Baka, G. Kuya G. Baka ano yan? Dahil Kuya J, ready ka na, pumili ka na sa inyong may wagang katanungan. Ayan. Chining! Feeling ko ikaw na mag-vlog, sir. Yes, yes. Ay, kinakabahan naman ako. Pero mamaya malalaman din kung tama yung sagot. Ayan na nga, pamilyang Kaugnay. Ito yung collab ni Kuya G at ang Kaugnay Virtual TV. Salamat po. Basahin ko na ba ang katanungan mo, Yes, sir? I'm excited to answer yung tanong. Wow! Dahil excited ka na, sir, babasahin ko na. Yes. Ang napili na tanong ni Sir ay, sa dami ng impormasyon online, paano mo tinitiyak na tama ang mga binabahagi mo tungkol sa West Philippine Sea? Para sa akin bilang isang vlogger, no, ang West Philippine Sea po ay hindi lamang isang bahagi ng teritoryo. Isa itong kasaysayan na kung saan
lahat ng yaman at lahat ng mga karapatan bilang isang malayang bansa. So ang tanong po, papaano ko inaalam? So tinitiyak ko po, tinitiyak ko na tama ang mga ibinabahagi ko ng information sa pamamagitan po ng mga pagtatanong po. Aalamin ko po kung tama po yung mga information galing po sa mga opisyal, sanggunian, at syempre sa mapanuring balita. At ganoon din, sinusuri ko po ang bawat information ng may matiyak na information, tumpak, nababatay at balanse at huli po napapanahon. Because learning is an endless process. We must assimilate, we must expose our minds. Kasi po yung pagkatuto ay patuloy po yung proseso. Pero make sure na mag-ingat tayo sa mga fake news sa paligid natin. So as a vlogger, dapat tama, mapanuri at napapanahon yung information na Totoo, sir. aalamin mo. Kasi sa panahon ngayon, sir, ang dami ng fake news. Yes. Hindi lang news, pati Yes, ako kasi po bilang naging topic ko dati mga more on history. So dapat talaga tama yung information na binibigay Yes. mo. At dyan sa West Philippine Sea, dapat mag-aral ka ding mabuti para make sure na masagot mo yung mga tanong ng mga tao. At ganoon din, dapat napapanahon yung pagsagot mo. Yes, sir, kasi dapat yung mga kabataan natin ngayon ma-educate din sila ng maayos. Hindi yung mga fake news lang na nalalaman nila. Diba, sir? Yes. That- So marami kasi mga ngayon lumalabas sa mga information na hindi nagkatotoo. So kailangan talaga na mapanuri tayo Yes. at alamin talaga yung tama kung ano talaga yung totoo. Yes, kasi ang West Philippine Sea ay sa'yo at sa akin. Atin, yes. Ito po ay Sa ating lahat. yes, eksakto. So aangkitin lahat yan. Yan, ng Pilipino. Pilipino. Dahil dyan, sir, thank you so much sa inyong magandang sagot. Salamat po. And pag-collab sa amin, Thank you po. baka may gusto po kayong i-shout out or pasalamatan. Gusto kong pasalamatan po yung dito po sa Port Magsaysay po sa pag-welcome po sa amin ng mga vloggers. At ganoon din, may experience po namin yung mga bagay na makakatulong sa amin para ma-improve pa po yung aming mga kaalaman tungkol dito sa pagbablog at ganoon din ma-enhance yung aming knowledge tungkol po sa kasaysayan po ng lugar natin. Yes, first time niyo po bang mag-collab sa mga sundalo, sir? Yes po, unang beses. Kumusta naman po yung experiences? Overwhelmed talaga ako. Yes, thank you At so masaya po. much, sir. Sana patuloy po tayong magsuportahan, sir. Opo. So Pa- maraming salamat po talaga. Yes, thank you so Thank much, you po, sir. napakababait niyo po. Thank you, sir. Okay po. So guys, follow na po kayo sa 7th Infantry Kaugnay Division. Maraming salamat sa ating mga content creators at vloggers na nakibahagi ng kanilang kaalaman at opinyon tungkol sa West Philippine Sea. Sana ay may bago tayong natutunan ngayon. Tandaan, ang tamang impormasyon ang susi upang mas maging mulat tayo sa ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aming page para sa mas maraming pang makabuluhang content. Hanggang sa susunod na episode, lagi nating tandaan, ang kaalaman ay pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Dito pa rin yan sa Tanong Ko, Sagot Mo!